Mga kapuso, kaugnay po sa binabantayang low pressure area sa bansa, makakapalayam natin live ngayong umaga si Miss Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Miss Veronica, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Anjo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Nasaan na po yung binabantayan nating low pressure area? Tsaka may chance po ba yung maging isang bagyo? Opo, actually kanina alas 3 na umaga itong low pressure area na ito, huling namataan na nasa mahilayong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Itong low pressure area na ito, in the next 24 to 48 hours, mababa ang tsansa na maging bagyo, pero not ruled out ang tsansa ng pagiging bagyo na ito within the week. Kung sakali, Miss Veronica, ano po yung ipapangalan kapag naging isang bagyo to? Tsaka pang ilang bagyo na po ito ngayong taon? Ngayong taon, ito yung, if ever, or kung magiging bagyo ito yung magiging unang bagyo o magsisimula sa letter A. Kung ito ay maging ganap na isang bagyo sa loob ng ating PAR, ay bibigyan natin ito ng local name na Auring. Dako naman po tayo sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone, Miss Veronica. Hanggang kailan po kaya magtatagal yung epekto nito sa Mindanao? Itong epekto nito sa may Mindanao, nakikita natin na tuloy-tuloy pa rin, at least in the next kahit 2 to 3 days or succeeding from that, ay posible pa rin ito maka-apekto sa Mindanao po. May nakikita po bang mga indikasyon na mas titindi pa yung mga init at alinsangan na panahon na nararanasan po natin sa ngayon? Opo, actually yung maximum temperature kasi na re-record around May, so not although may kumonte yung mga areas na nasa may danger level ng heat index, posible pa rin tumaas yung makukuha nating temperatura in the next month po. Magandang umaga at maraming salamat po, Miss Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Ingat po kayo. Salamat, ingatin po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.